mahirapan po tayong mag-varnish kapag hindi po pantay ang kulay ng mga kahoy. Lalo na kung light finish lang ang ating varnish o kaya white varnish. Gamit po ang wood blades, maaari po nating gawing light yung mga kahoy na mga dark para po hindi po mahirap sa atin ang pag-varnish, lalo na kung light lang ang finish o white varnish. Ano nga ba ang unang proseso na gagawin natin kapag tayo po'y magbi-blitz po ng kahoy? Unang-una po, lihain po natin yung kahoy. Ayan, gamit po ang number 100 o kaya 120 na ibala po natin sa ating ginagawang sunblock para po mas makinis ang ating trabaho at mas maging pantay po ang kahoy. Sa ganitong paraan, magawa po natin ng maayos ang ating trabaho dahil nauna po ang liha. Dahil kapag hinuli po natin ang liha, maaari pong pag niliha po natin yung nakablitz na, maaring abutin po yung original na kulay ng kahoy doon sa ilalim, yung dati pong kulay na dark. So, dapat mauna talaga ang pagbiblitz para po hindi abutin yung original na kulay ng kahoy. Ayan, gaya po ng ginawa ko. Ngayon na natapos na po nating lihain yung ating kahoy at gusto na nating paputiin, so i-apply na po natin ang wood bleach. Ano nga ba itong wood bleach? Ang wood bleach po mga boss ay pampaputi po ito sa kahoy. So kapag pinahid mo ito, yan, yung number 1 na yan, at yung number 2 na wood bleach, maaari pong ma-achieve po natin yung pinaka-light na kulay ng kahoy. At pwede na po natin gawin kung ano man ang gusto nating kulay, lalo na kung light lang ang finish ng ating varnish. So, kailangan lang po nating sundin yung mga paraan step by step. Dito nga pala sa pag-apply ng wood bleach, meron pong dalawang klase na pwede mo nating gawin. Unang-una, pahiran po natin ang number 1. Tapos pag natuyo na, pahiran po natin ng number 2. Tapos yung isang klase naman, yung isang paraan naman, ay paghaluin yung number 1 at number 2. Ginagawa yan kapag ang kahoy ay lawaan o kaya tangili o kahit anong klaseng kahoy, basta mga malalambot na kahoy o kaya hindi po gaanong dark na kahoy. Ang mahirap lang naman na paputiin yung mga kamagong, yung nara na ibang kulay, lalo na pagka pula yung kulay, so mahirap po na applyan po ng bleach na ang gagawin sabay yung number 1 at number 2 o paghaluin yung number 1 at number 2.
So ayan, pinupunas ko na po yung number 1 para po sundan po natin ang number 2. So sa ganitong klaseng kahoy itong ginamit ko, pwede po sanang ang gagawin ko dito paghaluin ko dahil malambot lang naman ito o lawaan lang naman ito. Kaya lang, ipapakita ko lang po sa inyo step by step kung ano ba dapat ang gagawin. So hindi naman po masama kapag i-apply po natin yung number 1 tapos number 2 sa mga kahoy na kagaya po ng tangili at lawaan o kaya yung mga almasiga na yan. So ano nga ba ang gamit nitong number 1? Ang gamit nitong number 1, hindi po ibig sabihin na kapag pinunas mo yung number 1, puputi agad yung kahoy. Ang kaniyang gamit po ay iaangat po niya yung kulay. So pakakatasin po niya, kakatas po yung kahoy pagka napunasan po ng number 1. So yung kulay yung dark po ng kahoy, iaangat po niya. So kapag pinunas po natin yung number 2, dahil nakaangat na, mas madali na lang po niyang paputiin. Yun po talaga ang pangpaputi po yung number 2. Ayan. So ginagawa po yan pagka dark yung kulay ng kahoy, kailangan po nating number 1 at number 2. Sa pag-apply po ng wood bleach number 2, kailangan lang po nakagwantes po tayo. Dahil mahapdi po kapag tumama po sa ating balat at sa kuko. Napakahapdi po. Hindi lang mahapdi kundi mamuti pa yung ating balat at kuko. So kailangan lang po hugasan kaagad ng tubig kung mangyari man yan sa ating balat. Tapos, ang number 1 po na iniiwasan dito, huwag po sanang tumama o mapatakan yung ating mata dahil napakadelikado po nitong trabaho na ito. Ayan. Ngayon po, i-apply na po natin yung wood bleach number 2. Ang bleach na ito ay hindi po pwedeng gamitin para po sa ating mga damit. Talagang pangkahoy lang po ito. So, masisira lang po yung ating damit kapag ihalo po natin ito pagka tayo po ay nagwa-washing. So, hindi po ito pwede. Pangkahoy lang po ito. Ayan. Bukod po sa balat na hindi po natin pwedeng patakan yung ating balat sa ating mata, sa ating mga kuko ng ganitong bleach na number 2, iiwasan din po natin na huwag po mapatakan sa ating mga trabaho po yung mga sliding door, yung mga salamin po. Matapang po siya. So maring mahalata po kapag napatakan po, lalong-lalo na sa mga tiles na mga makikintab po. So hindi po lahat na tiles na pang flooring na hindi makintab, meron din pong makintab. So iwasan po natin yan. Yan po siya ngayon na napahira na ng bleach number 2. So kapag natuyo po yan, mas malaki po ang ibabago ng kanyang kulay. Mas maglight po siya ng husto. So ito na po yung resulta ng ating pinunasan po ng wood bleach na number 1 at number 2. Dito po magagawa na po natin yung gusto po nating finish, kung gaano man ka-light yung gagawin nating finish o kaya kahit pa white varnish yung ating finish. Ayan. Naway mag-iwan po kayo ng like kung nagustuhan po ninyo ang ating trabaho ngayon at mag-comment po kayo doon po sa ating FB page na Paint and Varnish Solution para po mas mabilis po kayong ma-replyan doon. Dahil dito po sa ating YouTube channel, tuwing gabi lang po ako magre-reply. So kung gusto niyo mas madali, doon po kayo magtanong sa ating FB page na Paint and Varnish Solution. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, naway pindutin na po ninyo yung subscribe at yung notification bell, tapos all po para po isa po kayo sa unang makapanood kung ano man yung gagawin kong upload dito po sa ating channel. Maraming salamat po.